Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa taasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Ipagpatuloy po natin ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Atin pong awitin ang bilang 86 sa atin pong mga himnaryo. Alina kapatid, ayong-ayoy mga awitan sa Diyos Ama na lumalang kay Kristo Jesus na banal. Masdan ninyo ang pagkabuti at tunay na pagkaligaya. Tayong magkakapatid na nagsasama-sama sa ating pagkakaisa. Kapatid kong hirang, manatili ka sa kabanalan. Ito ang nais namang banal ni Kristo Jesus, nating patnubay. Panahoy malapit na, kanyang pagpapakita. Mga tanda'y nakikita, katunayan sa ating mata. Manatili sa Kanya, sundin ang utos niya, ang pananampalatayang mayroong gawa, may
kong hirang, manatili ka sa kabanalan. Ito ang nais ng Amang banal ni Kristo Jesus, nating patnubay. Patuloy po nating purihin ang ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 87 ang ating pong sunod na awitin. Doon sa krus, dugo'y nabuhos. Sala natin kanyang dinubos sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugo si Jesus, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya ang sala nating naglalatan. Sa pag-ibig niya'y tinapan, sambahin nating pag-ibigan at paglingkuran. Luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-adya. Luwalhati sa Kanya. Hari na at ating lapitan. Sambahin si Jesus na banal upang magkaroon ka ng buhay. Sa Kanyang ngalan, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Dakilang
Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan ka, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Naawa ka rin po na habag, tinawag mo ang aming ama at ang aming ina, pinaglingkuran ka rin po nila hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kami sa silong ng aming mga dampang tahanan, pangunahin na nga po dito sa loob ng iyong munting bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa tahanan ng maraming mga kaibigang araw-araw tinatawag mo po at idinaragdag mo sa iyong banal na kawan, at sa lahat po ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, na nagsisipangalat po sa malalayong iba't ibang dako nitong napakagulo at napakamandarayang sanglibutan. Ama, sa malinis mong pangalang Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagkakatipon po kami sa Espiritu at amin pong ipinaiilang lang sa iyo ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo, Amang Banal, sa maraming mga araw na ipinaranas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po. Hindi mo pa rin kami binabawian ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, binubuksan mo sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinaghahandaan mo ang aming mga dulang. Pinakakain mo po kami, dinaramtan, pinalalakas mo pa at pinagagaling ang aming mga pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa iyo. Patuloy mo po kaming pinagtitiisan at pinagtitiyagaan. Tinuturuan mo po kami't inaaralan. Pinatitibay mo po't dinaragdagan ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang, napakamalinis mo pong pangalan na Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, kung kami po ay nangagkulang, kung kami nangagkasala sa iyo, huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo kami pakinggan at turuan. Nakikiusap kami, Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Isinasamo namin sa iyo, Amang Banal, pakainin mo po sana kami muli ng iyong mga banal na salita, na pawang espiritu at pawang buhay. Kasangkapanin mo sanang muli ang iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Linisin mo sana ang kanyang puso. Banalin mo po ang kanyang isipan at ang kanyang kalooban. Bigyan mo sana ng bis at kapangyarihan ang mga aral na magnununa sa kanyang bibig. Tulungan mo sanang kung ito'y dumating at mapakinggan,
ng lahat ng iyong mga tupang nangangalat sa iba't ibang mga bayan at mga dako at mga iba't ibang kinaroroonan. Tulungan mong tumubo sa kanila ang iyong mga salita. Magbunga po sa aming lahat ng maraming mga gawang kabanalan, at sa ikalawang pagparito mo po'y marami kaming sasalubong sa iyo upang magsipagtamo kami ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, dalawin mo nawa kami habang kami nakikinig ng iyong mga salita. Hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Tulungan mo sanang magkaroon ng kalutasan ang mga pang-araw-araw na suliranin ng marami sa amin na naghihikaho sa paghanap ng kanilang ikabubuhay sa araw-araw. Buksan mo rin sana sa kanilang lahat ang magagandang pintuan ng mga kapalaran, at ang marami na pong patuloy na tumatanda sa amin, tulad po ng iyong hamak na lingkod, ni kapatid na Rosita, ni kapatid na Prospero at Glenda, ni kapatid na Concepcion, gayon din po ni Floro, ni Prospero Jr., at maawat mahabag ka rin sana kay kapatid na Mirna, kay Expectasyon at kay Rogelio. Amang Manal, dumadalangin kaming dagdagan mo pa sana kami ng maraming mga araw, kagaling at kalakasan at maraming mga taon. Hindi para gugulin namin sa kaliko at kalayawan, makita mong ginugugol namin sa paglilingkod sa iyo ng walang kapaimbabawan, paglilingkod ng buong puso, buong isip at ng aming buong buhay. Ama naming Diyos, nananalig din po kaming patatagusin mo ang iyong mga pagpapala, ang iyong mga pagliligtas at pag-iingat hanggang sa lahat ng aming mga anak, aming mga kabiyak ng puso, aming mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga sa lahat ng aming mga kaibigan, ikaw nawa ang pumatnubay sa kanilang lahat, tumawag, at sana'y tulungan mong ang gagawin naming paglilingkod sa iyo sa gabing ito, maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyong banal na kaitaasan. Ang lahat po ng ito'y idinadalangin namin, ipinapakiusap, ibebendisyon mo po sa amin sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga ginigiliw po namin na mga tagapakinig, husayin na po natin ang ating mga sariling kaluluwa. Ihanda na po natin ang ating pakikinig, ang ating puso at isipan. Kunin na rin po natin ang mga banal na kasulatan, at tawagin na po natin ang lahat ng ating mga kasangbahay. Magpapasimula na po tayo ng ating banal na pagsamba sa pangalan po ng ating Panginoon Diyos. Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Buksan na po natin ang ating pinakapaksa sa aklat po na isinulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia ng Diyos na noong kanyang kapanahunan ay itinayo ng Diyos doon po mismo sa siyudad ng Roma, sa pagkasangkapan po kay Apostol Pablo. At ito nga po ang kanyang sulat sa mga iglesia ng Diyos na nasa Roma. Atin pong umpisahan ang ating pagbabasa. Romanos Kapitulo 2 at versikulo 24. Una po nating basahin sa Bibliang King James Version 1611 na pinanggalingan po ng ating orihinal na Bibliang Tagalog 1905. For the name of God is blasphemed among the Gentiles through you, as it is written. Sa Tagalog po, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hentil dahil sa inyo, gaya ng nasusulat. Dito po sa ating paksa,
Katotohanan po ang nangangaral o sumulat nito, ang ilaw sa kahintilan na wala pong iba kung hindi si Apostol Pablo. Ito po ang mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na noon ay naninirahan sa Roma. Alam natin, yan po ang pinanggalingan ng Iglesia Apostolika Katolika Romana. Alam natin ang kasaysayan. Ngunit dito ang pinakatampok, ang pinatutungkulan, wala pong iba kung hindi yung mga Kristiyano, yung mga nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo, na kung liliwanagin po, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Roma. At ang lahat po ng isinusulat ni Apostol Pablo ay pawang lipos at udyok ng Espiritu Santo o ng ating Panginoon Diyos. Dito po ay nangangaral siya. 2:24 ng Romanos. Ang pangalan ng Diyos nalalait ng mga hentil dahil sa inyo, gaya ng nasusulat. Yung mga hentil na tinutukoy, ayun po ang mga labas ng iglesia. Yan po ang walang Diyos, yun po ang walang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At may tinutukoy si Apostol Pablo, dahil sa inyo na mga miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Roma, nalalait ng mga walang Diyos o ng mga pagano na sumasamba sa mga larawan ang pangalan ng Diyos, gaya ng nasusulat. Bakit po baga ang unang tanong natin? Ibinangon sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito. Ngayon po 2015 na. At ito na nga po ang ikatatlong araw sa kalendaryo ng Setyembre 2015. Bakit po ibinangon ng Diyos sa pamamagitan po ni Apostol Pablo ang talatang ito upang siya nating pinakapaksa? Buksan po natin ang Kapitulo 2, versikulo 23 ng Romanos din po. Ikaw na nagpupuri sa kautusan. Dito po ang kinakausap ni Apostol Pablo bilang isang katawan ang iglesia na po ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung pong mga miyembro, alam natin ang iglesia ng Diyos, hindi po ito magkakamali, hindi ito magiging makasalanan. Mananatiling buhay ang iglesia ng Diyos, mananatiling malinis na katulad sa isang babaeng malinis. Ang wika ni Apostol Pablo 2:23 ng Roma, ikaw na nagmamapuri sa kautusan. Sa iyong pagsuway sa kautusan, niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sa makatwid po, ito po, sa atin sa huling araw, isama na natin ang ating mga sarili. Maski tayo na narito sa Los Angeles, California, ang ibang kapatiran nasa Pilipinas, ang ibang mga kapatiran naroon sa Canada, ang iba nandun sa Inglaterra, may mga kapatid tayo ron sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na sa araw at oras na ito'y naglilingkod at nakikinig ng araling ito. Bagaman ito'y sulat ni Pablo sa mga iglesia na noon ay nasa Roma, ito po ay para na sa ating mga tunay na anak ng Diyos sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang wika ni Pablo sa mga taga-Roma, ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sa makatwid mga kapatid, ito po paalaala sa atin. At itong napasulat na ito, Romanos 2:23, humigit kumulang po anyo 50 hanggang 60, 70 hanggang sa pugutan ng ulo, si Apostol Pablo sa siyudad ng Roma,
ito po ay merong bisa at kapangyarihan sapagkat ang anumang isinulat noong una, ito po ay napasulat sa ikatututo natin hanggang sa huling araw. Sa makatwid, kapag ako, 2015 na ngayon, tayo sa huling araw, magiging katulad ng ilang mga iglesia ng Diyos na nasa Roma na sumusuway sa kautusan, nawawala natin ng puri, natatanggalan natin ng puri, na wika nga nalalait ng mga hentil o ng mga hindi natin kapatid na mga kapwa-taong nakapalibot sa atin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang napakagandang katotohanan. Paano pa po? Ito'y binibigyang liwanag ni Apostol Pablo. Ano yung kanyang sinasabing ikaw na nagmamapuri sa kautusan? Sinusuway mo ang kautusan? Niwawalan mo ng puri ang Diyos. Ibaba po natin sa kanyang Kapitulo 2, versikulo 17 ng Romanos. Ngunit kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo, dito naman po, ipinaaala-ala ni Apostol Pablo yung tinatawag na pinanggalingan ng Kristyanismo. Ayon din po kay Apostol Pablo sa 9:5 ng Roma, dito rin sa aklat na ito, at sa kanila ang mga magulang, sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman. Sa makatwid po baga ang tinutukoy ang pagkakatawan tao ng Diyos, na ang pinili ng Diyos, ang pinagmulan ng Kristyanismo ng magkatawan tao ang Diyos na siya nga ang Kristo, yun pong mga Hudyo sa tinatawag na bansa ng Israel. Nasa kanila ang mga magulang, 9:5 ng Roma, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakaikailanman. Sa makatwid, kung sabihin ni Pablo sa Romanos 2:17, kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo at nasasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos, 2:18 ng Romanos din, at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa tinuruan ka ng kautusan. Dito hayag na hayag, ang marunong ng kautusan, ang tinuruan ng kabutihan, ang tinuruan ng mga utos ng Diyos, yon pong tinatawag na mga tunay na mga nagmula sa kahudyuhan. Walang iba yung tinatawag na Kristyanismo, na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga tinatawag ng mga Kristiyano, ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito, ikaw na tinuruan ng kautusan. Ano nga? 2:19, nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag. Ang Kristyanismo po, ang ipinakikilala dito, na siyang tunay na taga-akay ng mga bulag. Yung tunay na Kristiyano, sa makatwid baga, yung iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya, na tinutularan na lamang natin sa huling araw, tinutularan din naman ng mga iglesia ng Diyos na nasa Roma ng kapanahunan ni Apostol Pablo. Sila ang mga taga-akay ng bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman. At kung itutuloy natin hanggang 2:22 ng Romanos, tagasaway sa mga di nakakaalam, guro ng mga bata, sa kautusan meron kang anyo ng pagkakilala at katotohanan, ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili, ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, nagnanakaw ka, at ikaw na nagsasabing ang tao'y huwag mangalunya, nangangalunya ka, ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, nanakawan mo ang mga templo. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Dito, inilahad isa-isa ni Apostol Pablo kung sino yung mga Kristiyano,
kung sino yung mga iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus noong araw ng kanyang panahon na naroon sa siyudad ng Roma. Sila na nagmula kay Kristo, sila na nagsasabing sila'y mga tunay na mga Hudyo, sila na nakakaalam ng katotohanan, sila na nagtuturo sa mga kabataan ng gawang mabuti, sila na taga-akay ng bulag, sila na nagsasabing wag magnakaw, sila na nagsasabing masama ang mga ngalunya, sila ang gumagawa ng lahat ng mga ipinagbabawal ng Diyos. Maganda po ang ating mga pag-aaral, mga magulang at mga kapatid. Kaya po ito ibinangon ng Diyos. Sa makatwid po baga, ang lahat ng nagsasabing sila'y tunay na Kristiyano, sila'y nagsasabing mga anak ng Diyos, silang mga nagsasabing katawan ni Kristo. Pero sila ang hindi sumusunod sa kanilang mga ipinag-uutos, kanilang mga itinuturo, dahil sa kanila nilalait ng mga hintil, pinagsasalitaan ng masama ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Sino po baga naman ang tinukoy ni Apostol Pablo dito sa Roma 2:22? Basahin natin muli. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangangalunya, nangangalunya ka. Huwag naman kayong magagalit na mga nakikinig na mga kaibigan namin. Alam nating lahat yan, no? Hindi ko na kailangang banggitin at ulit-ulitin pa. Marami po mga pare, ikinukulong at sila po naididimanda, sila po'y naihaharap sa mga hukuman ng mga tao dahil po doon sa pagiging mapakiapid at mangangalo niya. At ngayon nga po sa huling araw na ito, nilang mga pare, may mga ministro, may mga pastor ng iba't ibang mga iglesia at iba't ibang mga relihiyon, nakikiapid at nangangalon niya. Meron pa nga mga pedophiles. Mga bata, lalaki pa naman, ginagahasa ng mga pare, ng mga ministro. Dito sa Amerika, marami niyan. Mga pedophile in the guise as a Christian, as a preacher, or as a teacher of the gospel of God. Yung mga estudyante nila, nire-rape nila, ginagahasa, mapalalaki, mapababae. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangangalunya, nangangalunya ka, 2:22 ng Roma. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan, ayan po, ang tunay na Kristiyano, hindi po nagtuturo ng Birhen Maria. Tandaan ninyo yan. Doon sa Iglesia ng Diyos na nasa Roma ng unang panahon ni Apostol Pablo, ito po ay talagang sinusunod na nila. Talagang giniba nila, sinira nila. Nasusulat po sa mga banal na kasulatan yung kanilang mga templo na inihahandog nila sa kanilang mga Venus, sa kanilang mga Jupiter. Nang magsitanggap sila ng bautismo ay winasak nila lahat yan. At ang kanilang mga aklat ng Mahika Negra, yung mga black book, yung mga books of magic or satanic spirit books, yan po ipinagsusunog nila. Kaya nga sa 2:22 ng Romanos, inulit ni Pablo, ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan, nanakawan mo ang mga templo. Ano po baga yung tinutukoy rito ng mga templo na ninanakawan nitong mga miyembro na ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus noong araw ng kanyang kapanahunan? Pag binabanggit po yung templo, nalalaman po natin ang Diyos hindi po tumitira sa mga templo, mga katedral na ginawa ng mga kamay ng tao. Napakaliwanag po yan. Ayoko nang basahin pang muli. Ang Diyos ay hindi tumitira sa mga building na ginawa ng kamay ng tao. Maging nung una pa man, ipanukala ni Propeta David, ipagtatayo niya ng templo ang 2 kaba ng tipan at ang tinatawag na mga kautusan ng mga propeta, at doon ay sasambahin ng mga Israelita ang Diyos na buhay. Nagsalita ang Diyos kay Propeta David
sa panaginip at sinasabing, David, maganda ang iyong panukala, banal ang iyong hangaring ipagtayo ng templo ang aking 2 tapyas na bato at ang mga kautusan. Datapwat, anong uri ng bahay ang ipagtatayo mo sa akin? Ang upuan ko, ang luklukan ko ang langit, ang tuntungan ng aking paa ay lupa. Ano ang uri ng bahay na ipagpapagawa mo sa akin? Hindi po tumitira ang tinatawag na Diyos sa building na ginawa ng kamay ng tao. At kung bakit po hanggang ngayon meron pa tayong nakikita sa Jerusalem, yung Wailing Wall na bahagi ng templo ni Solomon, kung bakit nga po nagkaroon ng templo ni Solomon, yon po ang pangarap ni David. Yun ang kanyang banal na hangarin ng kanyang sabihing, Panginoon Diyos, ako'y binigyan mo ng magandang palasyo, binigyan mo ako ng karangalan, ibinigay mo sa akin ang lahat ng bagay, ipagtatayo kita ng bahay para sa iyong 2 tapyas na bato. Bagaman ayaw ng Diyos, ang wika ng Diyos, ipagpapatayo mo ako ng bahay, pero hindi ikaw ang gagawa, sapagkat ang kamay mo nadungisa ng dugo ng mga kaaway, ang anak mo na si Solomon. Kaya po nagkaroon ng templo sa Jerusalem, yung Solomon's Temple. At yun nga po, ayaw po talaga ng Diyos. Kaya nga po, ting magkakaroon ng digmaan, una na nga po, nang ibigay ng Diyos noong mga unang kapanahunan, ang Israel sa kamay ng mga kaaway na tulad ni Nabucodonosor. Sinira ni Nabucodonosor ang templong orihinal na ipinanukala ni David na itayo ni Solomon, giniba ni Nabucodonosor. Datapwat nang dumating ang haring si Sirong Dakila, ginalaw ng Diyos ang kanyang puso. Pinag-utusan siyang pabalikin muli ang kanyang bansang Israel sa Jerusalem upang maitayong muli ang kanyang bahay o ang kanyang templo. Tinulungan pa ni Sirong Dakila ang mga Israelita, pinabayaan niyang makabalik, kaya po naitayong muli. Ngunit, nang lumakad ang mga kapanahunan, anyo 70, tuluyan ng ipinaubaya ng Diyos sa kamay ng mga kaaway na katulad po ng mga Cesar ng Roma. Anyo 70, nilusob ng mga kawal Romano ang Jerusalem. Ito po ay tuluyan ng nawasak. Pero natira pa ang kapirasong tabiki na ngayon ay iniiyakan, niluluhuran, hinahalikan, sinasamba ng mga Hudyong panatiko at ng napakaraming mga nagsasabing mga relihiyoso. Yan po ang tinatawag na literal na templo. Ngunit dito po, pagkatapos na matutuhan nating ang Diyos ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng kamay ng tao, sa Romanos 2:22, bakit nga po sinasabi ni Apostol Pablo, ikaw na nagsasabing masuklam sa mga Diyos-Diyosan o sa mga larawan tulad ng mga Birhen Maria, Santo Niño, kung ano-anong Lorenzo Ruiz, nanakawan mo ang mga templo? Ang ibig bang sabihin dito ang Diyos ay tumitira sa templo at pwede pang nakawan ng mga tinatawag na bulaang mga kapatid sa iglesia? Sino po baga ang templo na dito'y tinutukoy ni Pablo? Sa unang Korinto 3:16, buksan po natin. Hindi baga ninyo nalalaman, ang kausap po dito, iglesia ng Diyos, mga tao, miyembro, iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? Ito po. Hindi baga ninyo nalalaman kayong mga miyembro, kayong mga tao, nakaanib sa iglesia ng Diyos? Kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Panginoon ay tumitira sa inyo. Sa makatwid po baga, ang tinatawag na tinutukoy ni Apostol Pablo rito na ninanakawan nila ang templo ng Diyos
Ang ninanakawan po, hindi yung literal na templo na ginawa ng kamay ng mga tao. Hindi po yung katedral, hindi po yung chapel, hindi po yung literal na building. Wala pong iba kung hindi yung literal na mga membro, ninanakawan, nitong mga swail, na mga iglesia ng Diyos noong araw, mga taksil, na sila po ang ipinakikilala ng Biblia, mga ipinasok sa lihim ni Satanas para sirain ang katawan ni Kristo. Ninanakawan ang mga kapatiran o ang templo ng Panginoon. So therefore, this would surely bring us to the full knowledge that the temple of God are the members of the body of Christ or the church, and we know that the church is the body of Christ, and the church is none other than the church of God in Christ Jesus. The church that He built, He established in the year 32 AD in the city of Jerusalem and in Judea in the year 32 AD. If you are going to read the 1 Thessalonians chapter 2 and the verses 14, which we are just going to imitate during our latter times today. Kaya nga sa paanong kaparaanan nga po baga naman, ninanakawan nitong masasamang mga nagpapakunwari na mga mangangaral o mga iglesia ng Diyos ang mga tupa ng Diyos. Papaanong kaparaanan tinutukoy ng ating paksa na dahil sa inyo nawawalang puri at nalalapastangan ang pangalan ng Diyos. Paanong ninanakawan nitong mga bulaang kapatid na ito ang mga kaanib o ang katawan ni Kristo na templo ng Diyos? Buksan po natin ang Mateo Kapitulo 10, versikulo 8. Dito po ay nalalaman natin nang tawagin po ang 12 alagad at sila po ay turuan, sila po ay pagkalooban ng kapangyarihang makapagpagaling at pagkatapos po sila ay pinagsabihang huwag kayong lalabas ng bansa ng Israel, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel at ang wika dito 10:8 ng Mateo, tinanggap ninyo ng walang bayad, alin po, yung ebanghelyo. Alam na po natin yan. Tinanggap ninyo ng walang bayad, ipangaral ninyo ng walang bayad. Sa makatwid, yung pangangaral ng kaligtasan, yung pangangaral ng katotohanan, yung pagpapahayag ng salita na mabuting balita o ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, yung po ay libre at walang bayad. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, tinan po ninyo, sa 2 Korinto 9:7, dito po isang katotohanan na hindi po ipinagbabawal ang tinatawag na pag-aabuloy. Talaga pong kailangan ang salapi. Wala po tayong makikita, mga kapatid at mga magulang, na isang establishmento o organisasyon na walang financial support. Ang lahat po ng mga bagay, kahit na po yung organisasyon ng mga Boy Scout, Girl Scout, o kahit na ang anumang uri ng organisasyon, kailangan po merong pera. Ngunit pagdating po sa tinatawag na pangangaral ng mabubuting balita, tinanin niyo ang pagpapakilala ni Apostol Pablo na ilaw sa kahintilan kung papaano ang matuwid na paraan ng pagtulong sa pangangaral ng Ebanghelyo. 2 Korinto Kapitulo 9, versikulo 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ito po'y napakaliwanag, ho. Ang pagbibigay po ng abuloy, ang pagtulong sa pangangaral ng Ebanghelyo, halimbawa, kayong mga nakikinig, ibig ninyong makatulong sa amin,
para kami lalong makapangaral, ibig ninyong makibahagi sa pangbili man lang namin ng mga CD-ROM, pambayad man lamang namin sa mga stamps, pambayad man lamang namin sa mga envelope, at sa iba't ibang pangangailangan ng iglesia na naririto sa Los Angeles, California. Sinasabi namin sa inyo, hindi po masama ang kayo'y tumulong sa amin. Hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang pag-aabuloy, mga kapatid. Ngunit, maliwanag po ang sinasabi ng Diyos, magbibigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa inyong kalooban, o dahil sa ito'y kailangan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang ibig sabihin nito, kung gusto mong umabuloy, maligaya ka, umabuloy ka. Kung wala kang iaabuloy, kung wala kang ibibigay, nangangalakal ka lang, ikaw ay isang basurero, ikaw ay naghahanap lang ng mga pakikinabangan sa mga basurahan para ipangtustos sa iyong kabubuhay, huwag kang umabuloy. Nalalaman ng Diyos yan, hindi namin kailangan ng anumang tulong kung ito'y sapilitan, kung ito'y nakabibigat sa inyo. Mas ikaliligaya namin, tulad din ni Apostol Pablo, ang wag na kayong umabuloy. Gugulin na lang ninyo sa pag-aaral ng inyong mga anak, sa pambili ninyo ng pagkain. Hindi naman kami pinababayaan ng Diyos sapagkat nasusulat din naman ang isang mangangaral mabubuhay sa pananampalataya. Kung paanong sinabi ng Panginoon, mas mahalaga ang kanyang mga mangangaral kaysa mga ibon. Yung mga ibon, hindi naman nangangaral ng ebanghelyo mga ibon. O yung mga damo. O hindi ba napakinggan natin yan? Ang gagandang mga salita ng Panginoon. Kung yung mga damo dinaramtan ng magagandang damit na kahit si Solomon hindi nakapagsuot, kayo pa ba naman na mga mangangaral? Sa makatwid dito, mga kapatid, isang napakagandang katotohanan na merong mga mangangaral, ninanakawan ang mga tupa ng Diyos. Ninanakawan ang mga alagad, ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, sa pamamagitan ng mga sapilitan nila na ika po, pag hindi ka nakapagbigay na ika po, sa susunod na linggo, yung pangalan ninyo naroon sa tinatawag na dingding ng kapilya, may utang pa kayo. At yung iba naman, talagang literalmente, parang may tanikala. Pag hindi ka ika nakapagbigay, impyerno ka. At kung ikaw hiwalay sa pamamahala ng obispo, ayaw mong sundin ang utos ng obispo, sa impyerno ka. Napakaliwanag po sa Hebreo 13:16. Hindi po ipinagbabawal ang pag-aabuloy. Pero ano ang tunay na paraan ng pag-aabuloy? Hebreo 13:16 sa Bibliang Ingles, King James Version. But to do good and to communicate. Dadapwat ang paggawa ng mabuti. Ano ba ang mabuti? Ang utos ng Diyos, banal, matuwid at mabuti, Romano 7:12. Ano ang gagawin? Gagawin natin, susundin natin ang utos ng Diyos, to do good and to communicate, at ang pamamahayag, publishings of the words of God. Ibig sabihin ng paghahayag sa lahat, to communicate. Forget not, huwag nating kalilimutan, for to those offerings or sacrifices, the Lord is well pleased. Sapagkat sa gayong mga handog, ang Diyos ay totoong nalulugod. Yung pangangaral, yung pagbabalita ng mabuting balita, tulad po ng malimit ninyong mapakinggan sa amin, i-share ninyo. Libre. Hindi na kayo kailangang magpadala ng tseke o gumastos, magpadala ng pera sa amin. All we want you to do, all the Lord God will in heaven is for you to share, to do good and to communicate, to express, to communicate. First of all, tulad nga ng ginawa ng Panginoon, nagkatawan tao ako upang hanapin ang nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Hahanapin muna natin ang ating mga mahal sa buhay. Pagkatapos na matutuhan natin ang mabuting balita, ibabalita natin sa ating mga kasambahay. Charity begins at home.
mga magulang at mga kapatid, at ayon pa man din kay Apostol Pablo kung gaano kahalaga ang pangangaral ng Ebanghelyo. Unang Korinto 9:16, sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. It is obligatory. Ang pangangailangan. Kalaban ninyo kay Pablo lang? Alam natin dahil si Pablo ang isinugo una-una sa kahintilan. Pero nang makilala ko, nang makilala natin, nang makilala ng aking asawa, nang makilala ng aking mga anak, ang katotohanan ito ng mabuting balita ni Kristo. It is obligatory to all members of the Church of God in Christ Jesus. Kaya nga sinasabi niya sa Kapitulo 3, versikulo 10 ng Epeso, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia, ang iglesia ang mangangaral. Kaya nga ang wika pa man din ni Apostol Pablo 9:17, sapagkat kung ito'y gagawin ko, ang pangangaral, sa aking sariling kalooban ay may gantimpala ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Ang wika ni Apostol Pablo, unang Korinto 9:16, sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, ito'y iniatang sa akin. Mga kapatid, at kung ito'y ipangangaral ko sa aking sariling kalooban, voluntaryo, may gantimpala ako, sapagkat kung gagawin ko ito na hindi ayon sa aking kalooban, ang ibig sabihin, meron siyang tinatanggap na sweldo, meron siyang tinatanggap, nagtutulak sa kanya, sapagkat tumatanggap siya ng sweldo sa kanilang iglesia, sa kanilang obispo, tulad ng sari-saring mga iglesia ng tao na hindi mangangaral kung walang sweldo. Pagka sumusweldo kayo, anong wika ni Apostol Pablo? Meron akong isang pamamahala na ipinagkakatiwala sa akin. Sa makatwid, kung bayaran ako, kung bayaran si kapatid na si Rilo, hindi ko maituturo ang gusto kong ituro na ayon sa itinuturo sa akin ng aking Panginoong Jesucristo. Ang ibig lang sabihin ni Apostol Pablo. Kaya nga 9:18 ng unang Korinto pa man din, ano nga kaya ang aking gantimpala na pagka ipinangangaral ko ang Ebanghelyo'y maging walang bayad upang wag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Voluntaryo ako. Wala akong amo kung hindi ang aking Panginoong Jesucristo. At ito'y tinanggap ko sa Kanya ng libre, ipinangangaral namin ng libre. Gayon din kami sa huling araw sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga po, kapag ang isang tao, ang isang relihiyon o iglesia ay hindi nakakatugon sa kaloobang ito na tulad sa kasaysayan ng buhay ni Apostol Pablo, nangaral ng voluntaryo, lalo't higit sa mga halimbawang iniwanan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, anong katotohanan ng hayag na hayag na makikita na ginagawa ng ibang mga tao sa pangalan o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Halimbawa, marami pong mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus pagka may pakotsi ka, libre pa bahay ka, ano mangyayari? Meron kayong kota, meron kayong binyag kayo ng binyag, ang dami nga ninyong membro, milyon-milyon. Bakit? May bayad Kaya nga sa Romanos 2:24, ang hayag na nakikita natin nang dahil nga sa masasamang pamamaraan na ginagawa ng maraming iglesia at mga relihiyon, iglesia daw ng Diyos, iglesia daw ni Kristo, iglesia daw apostolika, katolika, romana, iglesia ni ganoon at ni ganyan. Ang lalaki ng sweldo ng mga obispo namin, may pa jet plane, merong pabahay, merong tinatawag ng mga pribilehiyo, kutakot-takot. Ano nangyayari? Para kayong tinatawag na komersyo. Nga nangyayari. Salapi. Romanos 2:24, ano nga ang nangyayari? Na dahil sa mga ganitong tiwaling pamamaraan ng mga relihiyon at mga mangaral, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga Hentil dahil sa inyo, gaya ng nasusulat. Hindi lamang ang pangalan ng Diyos ang nalalait, kundi pati ang kanyang sariling pagka-Diyos. Sapagkat tayo po ang katawan ni Kristo. Kung halimbawa ako, gagamitin ko ng halimbawa ang aking sarili.
Si kapatid na si Riloy nagtuturo, masama makiapid sa hindi ko asawa. Makikita ninyo, may asawa pa pala akong iba. Hindi naman ako kasal. Meron akong, halimbawa, may iba akong sinisipingan na hindi ko asawa. Iisa lang ang asawa ko at kasal kami ni kapatid na Rosita. Si kapatid na Prospero, kasal sa isang asawa kay kapatid na Glenda. Kung makikita ninyo kami, nangangaral, huwag kang makiapid at mangalo niya, meron pa pala kami mga kalaguyo. Hindi ba ano sasabihin ninyo? Hindi ba kayo pala, ganyan pala kayo, mga iglesia ng Diyos? Ayan, yan ang ating paksa. Ganyan din ang nangyayari sa huling araw na ito. Na dahil sa kalikuan, na dahil sila mismong mga nagtuturong wag makiapid, wag mangalunya, wag magnakaw, wag pumatay, sila mismo ang gumagawa nito. Ang unang banggit ng mga nakapalibot na mga tao sa atin, ganyan pala. Ang tinatawag na mga iglesia na ninyo, lalo na nga kayong iglesia ng Diyos. Na nangyari nga noon sa panahon ng iglesia ng Diyos na nasa Roma, kaya si Pablo nagagalit nang isulat niya ito. Dahil dito, ano po ang pinakaaral na nais ng Diyos na maipunla sa atin na mga kaanib sa kanyang banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa mga huling araw na ito? Sangayon po sa mga banal na kasulatan, mga huling talata. 2 Korinto 6:17. Kaya nga magsialis kayo sa kanila. Si Apostol Pablo nagtuturo din sa mga taga-Korinto. Sa paniwalaan ninyo sa hindi, yung mga taga-Korinto, matitigas din ang mga ulo niyan. Marami din sa kanila nagbababag at sila mismo nagsisiraan. Ang wika ni Apostol Pablo sa 6:17, 2 Korinto, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At sa 6:18, at ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ano ang utos ng Diyos? Ano ang salita ng Diyos? Kung tayo ay makakita ng mga mangangaral o ng mga iglesia na hindi tinutupad ang kanilang mga itinuturo o ang mga aral ng Diyos, magsisilayo tayo sa kanila. Mga bulaang relihiyon, magsialis kayo sa kanila, bayan ko. Ang wika sa Apokalipsis. Para matupad ang sinasabi sa 2 Korinto 6:17, magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na mga lalaki at mga babae. Nung araw po mga Katoliko rin kami. Salamat sa Diyos, inalis ng Panginoon Diyos ang aming mga magulang dyan. Naging iglesia ni Manalo din kami. Panginoon kong Diyos, pag hindi ka nakapagbigay ng ikapo, may utang ka sa Panginoon Diyos. At kapag Disyembre, birthday ng matanda, huwag mo kalimutan yung envelope, yung aginaldo. Paano ba naman kayo? Mga magulang at mga kapatid, nilayasan namin yan. Tinulungan kami ng Panginoon. 2 Korinto 6:14, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Anong pakikipagkaisa meron ng katwiran at kalikuan? Anong pakikiisa meron ng kaliwanagan at kadiliman? Anong pakikipagkasundo meron si Kristo kay Belial? Anong bahagi meron ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Sa 6:16, anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga templo ng mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay. Na gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, ako'y magiging kanilang Diyos, sila'y aking magiging bayan. At unang Pedro 1:13, ang utos ng Diyos, bigkisan ang mga bewang ng ating pag-iisip na maging mapagpigil tayo at ilagak na lubos ang ating pag-asa sa biyayang dadalhin sa atin pagkahayag ni Hesukristo. 1:14, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong
mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita ng mga Katoliko pa tayo, sasama ng pita natin, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. 1:15, ngunit yamang banalang sa ati tumawag, mangagpakabanal naman tayo. Yamang nalalaman natin, ang tumawag sa atin, ang Panginoon Diyos na si Kristo Jesus ay banal, magpakabanal tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. 1:16 ng unang Pedro hanggang 1:17, nasusulat, kayo'y mangagpakabanal, sapagkat ako'y banal, at kung inyong tinatawagan na Ama siyang walang itinatanging tao, ang Panginoong Jesucristo, na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, gugugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Amen. Yan po ang dahilan. Pinaalalahanan tayo na huwag tayong magsitulad sa mga unang kapatiran sa Roma, sa mga unang kapatiran sa iba't ibang parte ng sanglibutan noon. Iglesia na ng Diyos, nakikiapid pa rin, nangangalon niya pa rin, at sa huling araw na ito, iglesia ka na ng Diyos, nagmumura ka pa rin, iglesia ka na ng Diyos, nakikihipo ka rin kay Birhen Maria, nakikihalik-halik ka rin sa mga santo, nakikituro ka pa rin ng kandila, nakikikain ka pa rin sa mga piyesta-piyesta, nakikibingo-bingo ka pa, nakikisama ka pa sa pagbasa, pagkanta ng pasyon, ng mga Diyos-Diyosan, ng mga Katoliko. Anong pakikipagkaisa ng templo ng Diyos sa mga templo ni Satanas? Magsialis kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang sumpa at sa kanyang mga hatol. Ito po ang dahilan at itinuro sa atin ang napakagandang sermong ito, Romanos 2:24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa atin, gaya ng nasusulat. Ingatan po natin ang pagiging iglesia ng Diyos. Magpakabanal tayo, mga kapatid. At kayo na mga kaibigan namin, hindi po mahirap ang maging iglesia ng Diyos. Mas mahirap po ang gumawa ng kasalanan. Minsan, may nagsabi sa akin, kapatid na Cirilo, ibig ko nang magpabautismo. Kaya hindi ako makapagbautismo sa inyo, sapagkat maraming bawal sa inyo. Bawal kumain ng dinuguan, bawal magmadyong, bawal magmura, bawal mambabae, bawal uminom ng alak. Alam po ninyo, hindi kami nakikipagtalo. Isang bagay lang ang sinasabi namin sa inyong lahat. Hindi po kami ang magliligtas. Hindi po kaming mga nagsasalita. Tulad ni kapatid na Prospero, kami po ay mga katulad din ninyo na nagnanais makarating sa langit. Datapwat ang pagkakaiba natin, mga tagapakinig, makinig kayong mabuti, wala pa kayong pananampalataya. Kung kayo meron ng pananampalataya, lahat ng bagay, ang wika ni Pablo sa Filipos 4:13, all things I can do because of Christ that strengtheneth me. Kung mayroon na kayong pananampalataya na hindi pa imbabaw, tinanggap na ninyo si Kristo na siya rin ang Ama, Anak at Espiritu Santo, tinanggap na ninyo na iisa ang iglesia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung may pananampalataya na kayo na ito lang ang iglesyang ililigtas ng Panginoong Jesucristo, Efeso, Kapitulo 5, versikulo 23 at 24, at natitiyak na ninyo, panatag na kayo sa inyong pananampalataya na nasa katawan ni Kristo ang kaligtasan, kapatawaran ng ating mga kasalanan, Kolosos 1:14. Maititigil na ninyong pambababae ninyo. Maititigil na ninyo ang pagkain nyo ng dinuguan. Maititigil na ninyo ang lahat ng inyong mga kasalanan, pagmamadyong, pagmumura, pambababay, lahat ng kalayuan. Bakit? Nasa Panginoong Jesucristo na kayo. At kung kayo'y kasama na ni Kristo, San Juan 15:5, kung hiwalay kayo kay Kristo, wala kayong magagawa.
sapagkat si Apostol Pablo'y nakatiyak na siya ay nasa ating Panginoon. Sinabi niya, Filipos Kapitulo 4, versikulo 13, lahat ng bagay ay aking nagagawa dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ito po ang napakagandang aralin na itinuro sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito. Ingatan natin ang ating sarili, ang ating katawan. Ito po ang bahay ng Diyos. Ito po ang templo ng Diyos. Huwag tayong makihipo. Huwag tayong makiusyoso. Huwag tayong makibagay. Huwag tayong makiisa. Huwag tayong makisama sa lahat ng mga lalang ni Satanas. Ingatan po natin ang pangalan ng Diyos, Kristo Jesus, nasa ating magkakapatid sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas. Ito nawa ang ating pakalimiin, pag-aralan, tuparin isa kabuhayan. Magpakabanal tayo, sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Pagpalain tayo ng Diyos magmula ngayon at magpakaikilanman. At ngayon, mga kapatid, ay tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating mga mag-aanak, mga magkakaibigan, mga magkakapatid, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.